din yung ganong way. Yes, di ba? Kung ano yung nakikita nila, kinalakihan nila, usually ganoon din yung gagawin nila. Bakit? Curious sila eh. Okay, ano kayong feeling na bakit gustong-gusto nila tatay ito or ni nanay ito? Diba? So, they tend to be curious. So, itatry nila ngayon. Tama. Very good. Yes, John, mga lubnan. Ano lang po, based on experience. Ano po, Okay. ano po, laging wala yung magulang and ano po, mga parents dun sa kanilang anak. So, yun, lalong gumigigil yung bata. Mas lalo niyang gustong subukan habang pinaghihigpitan siya. Yun po. Yes. Okay, so kung pagsasama-samahin natin lahat ng sinabi niya, no, it is what sa pagkukulang ng mga parents talaga. Ano? So, hindi sila naka-receive ng proper guidance. So now, ano kaya ang dapat natin gawin? Kasi aware na tayo, kahit saan talaga tumingin, napaka-normal na napakahirap natin kontrolin yung mga ganyan, especially the sex, mga ganyan. Okay, makikita mo, at the age of 14, 13, may mga nabubuntis na kasi napaka-open na. Napaka-open na ng mga ganyan mga issue and like pag-iinom, mga ganyan, pagsisigarilyo. So ano kaya dapat natin gawin? Communication is the key. Yes. Ano pa? Proper guidance po sa education para po malaman po nila kung ano kakalabasan ng ginagawa nila, kailangan ipaliwanag ng maayos. Yes, kailangan nilang malaman kung ano yung kakalabasan ng ginagawa nila. Full attention, yes. So, as a ba, kailangan ba natin silang pagbawalan lumabas? Yes or no? No, sir. Case to case. No. Okay, kasi gusto ko marinig yung case to case. Gloria, gusto ko marinig yung case to case na yan. Kasi sir, minor pa sila, 'di ba? So yung case to case is, let's say gabi na, hating gabi na. Kumbaga magse-set tayo ng time na dapat ganitong oras nandito ka na sa bahay. So hindi natin sila, kumbaga papayagan natin sila kung nasa tamang oras, which is alam din natin kung nasaan sila, para alam din natin kung sino yung mga friends nila. Kasi dapat alamin din natin kung sino yung mga nakakasama nila para alam natin kung kung nasa tamang circle ba yung mga anak natin. Yes. Di ba? Very well said, Ate Gloria. Very well said. Napagandang sinabi ni Ate Gloria. Okay, so totoo naman, di ba? Let them. Hayaan natin sila lumabas. Okay, in that way, makakapag-explore pa rin sila. Kasi hindi natin kasi pwedeng bawalan yung mga bata, no, na i-explore nila yung kanilang mga sarili in that way kasi hinahanap ko sila yung identity. Ano ba yung roles nila ngayon? Now, let them explore. Hayaan natin sila. The more kasi na pinipigilan natin sila, hindi natin sila magkakaroon, they tend to be what? Rebellious. Dito kasi sa edad na din ito, napaka-rebellious din ng mga kabataan. The more na pinipigilan natin sila, mas nagiging rebelde sila eh. Anong ginagawa nila? Itinatago nila ngayon yung bagay na ginagawa nila. Imbis na mag-open up sila ngayon sa inyo, hindi na sila nag-open up. Tinatago na nila yung mga nararamdaman nila, mga ganyan. Okay, tinatago nila. Or, much worse, tumatakas na sila ngayon para magawin yung mga gusto nilang gawin. Bawal daw po umuwi ng gabi, kaya umaga na uuwi. Ay, never ko pa naman ginawa yan. Napakabait ko ng bata ko. Umuwi na ako anong oras ba umuwi? Alas 7. Di nga. Alas 7 ng umaga. Ng umaga. Umaga yan. Yes. Hindi ako naman nalabas naman ako. I still know may responsibility. Graduate naman ako ng hotel college man. Ano nga tawag dun? Pag yung sa high school, yung persona? Valedictorian. Valedictorian. Yes. Diba? Pero lalabas pa rin ako. Kasi hinahayaan nila mag-explore. Sana all. Kasi yung i-explain ko na din yung hinayaan nila ako lumabas. Hinayaan nila ako tumugtog sa banda, lumalabas, inaabot ng mga gabi. But still Sample. Next time po. Nire-remind nila ako sa aking mga responsibility. Okay, so kailangan mo pa rin mag-aral mabuti. Mga ganyan. So, kahit nagloloko ako noon, I still know my priorities. Pag nasa school, di ba? And at the same time, doon ko nakakain kung ano ba talaga yung roles ko as a person, di ba?
Doon ko natatry ko, uy, dito pala ako belong. Okay, so at that moment na I discovered na dito pala ako, sa banda pala ako naka-align or sa pagiging bandmaster, mga ganyan. So doon ko na di-discover kasi they let me explore kung ano ba yung identity ko or role ko sa community. Okay? So huwag natin silang pipigilan. Ano po? Okay, and the next one is what? Early adulthood, under 19 to 29 years old. So dito na papasok yung intimacy and isolation versus isolation. Okay, so without explanation muna, gusto ko muna makarinig. Sino may idea dito sa intimacy versus isolation? So remember, nandito na tayo sa age ng early adulthood, 19 to 29 years old. So I guess may idea na kayo dito. Okay, so punta muna tayo sa word na intimacy versus isolation. Anyone? Oh, shit! Wait lang. Malolobat ako. Huwag niyo papatayin, ha? Babalik ako. Sakit lang. Nakagulat naman si Sir. Idol ka sa talaga, sir. Oh. Pang-idol. Hello, Ate Melody. Yes, Ate Quincy. O, ikaw muna mag-discuss. Sir Alberto, ikaw po muna. Sir Hindi ako Alberto. pwedeng mag-discuss. Nagluluto pa ako. O, Gloria Pay, ikaw muna. Wag na, baka Ate sabihin mo Gloria. sasakalin mo ako. Si Ate Gloria na lang. At Ate Glory, ikaw nga Ate Glory. Makaati ka naman, kuya. Paggalang lang. Hello po. Ala ata si Apple na maingay. Oo nga, kapanibago. Andito ako. Busy. Hindi na, ang tahimik mo, Apple. Nagtatago si Apple. Hindi bago ka may Huwag kayong maingay. Tatago siya. Habol ni Alfonso. Tanggero siguro yan. Mukhang wala pang ang tama eh. Ito, masama yun. Ano? Sabi ko nga.
Hindi daw siya umiinom ng konti. Masama daw yun. Kaya nga. Ang kailangan dyan ay lagi ko eh. Para bang ano Kaya nga, Kung lahat, baga sa sasakyan, alam ko na full tank dapat lagi. kaya nga, lahat, Oo. kaya nga. Siguro ko parang di yan Totoo naman pinagpapainit pa kasi. Biglang tahimik ni Apple hindi pa siguro malakas ang tama. Hindi ako iinom ngayon. Sumasakit na tagiliran Ulit ko. Kuya Apple. Ayan. Hindi ikaw yan, Apple. May Saka sanib ka pag hindi ka masakit. uminom. Uminom ka ngayon. Ayoko Inom muna. na ulit. Inom na ulit. Apple, hindi ikaw yan. Napabaya. Lumakas ng alak. Pas nga muna, parang awa niya naman. Tulungin niyo naman ako. Tapos mamaya magsesend yan ng picture. Umiinom siya. Nanggaling na nga dito yung gaya sa akin uminom. Sabi ko, ikaw muna. Bukas na tayo na. Tama na yan, inuman na. O apple Very ko, well said. tumagay ka. Very well said daw po, Kuya Alberto. Sino nagsabi nun? Si... Sino nga ba yan? Apple ko yon, Alin yan kaya, Albert? yung masarap ang pulutan. Ay, hindi ako umiinom ngayon. Hello, ma'am. Maria. Ah? Baka na dun sa kwan. Wala ba siya doon? Baka nag-ikot-ikot. Ah! Shala. Sige, lahat ako nagkaklase. Kaklase ako. Bye, ingat. Hello, sound check. Kailanig na ako? Yes, po, sir. Yes po. Okay. Sorry, medyo nalobat ako kanina. Naputulan kasi ako ng kwan, naputulan ako ng internet dito sa building kaya naka-hotspot lang ako sa cellphone ko. Okay, let's go back. Ano nga, nasa na nga tayo? Okay, sakit lang po. Ayan, nakikita? Yes, sir. Yes po. Yes. Ayan. Okay, so now we're going to talk about, balik tayo sa kanina, no? Sa early adulthood, intimacy versus isolation. Okay, so sino may idea kung ano si tinutukoy dito? Yes, Policarpio Kimberly. Pero sa intimacy versus isolation po, yung sa intimacy po, dito na po nagbibuild ng serious relationship po sa early adulthood po. Samantalang po yung sa isolation naman po, dito rin po nag-uumpisang parang, di ba, may iba't iba po kasi tayong parang habang tumatanda po tayo, may mga, yung ibang tao po gustong mapag-isa lang po, gano'n. Yung parang hindi sila sanay mag-build ng communication sa others or nagkakaroon po sila ng loneliness. Yes, but again, there's a reason behind that, no? Why the person choose to isolate him or herself, di ba? There's gotta be a reason about that. Ano? Sige, before kayo discuss yun, gusto mo na marinig yung sagot ni Cesar? Yes, sir. In addition dun po sa sinabi niya, yung intimacy is, dito po sa stage na to, intimacy is, yun na yung nagkaroon or nag-start na mag-build or magkaroon ng romantic relationship with a person of the opposite sex, or pwede rin naman close friends, or pwede rin naman sa mga loved ones sa family. And then, pagdating naman dun sa isolation, so ito yung mga taong nag-struggle or yung mga naka-experience ng hindi maganda when it comes to relationships. Ganun din sa hindi maganda yung relationship with their families, pati din sa pagkakaroon ng kaibigan, hindi maganda yung naging experience nila. So they choose to be
to be alone dahil nga dun sa bad experience na yun. Yes, that's what I'm saying. That is what I'm saying, ano, yung hinahanap mong sagot. Okay, so dito sa age talaga na to, no, dito na napapasok talaga yung nagtatry na tayo na maghanap ng more intimate relationship again for opposite sex or sa mga kaibigan natin, mga ganyan, no? Dito na kasi tayo gusto natin mag-build ng family or more serious relationship. And at the same time, like what Kuya Cesar said, ano, once nakaranas tayo ng negative experience or bad experience, diyan na rin dito na rin, no, mas pinipili ng i-isolate yung sarili natin. Okay, ay siguro much better. Ganito na lang ako. Siguro mas magandang tatanda na lang ako tatanda na lang akong dalaga or tatandang binata. Kaysa maka-experience ulit ako ng ganun. Di ba? Dito natin na-experience yung mga ganun. Ayoko na mag-asawa. Magmamadre na lang ako, papadre na lang ako, mga ganyan, di ba? So kasi na-experience tayo ng bad experience. Yes, very good. Thank you, Kuya Cesar and Kimberly. Yes. Okay, and the next one is the middle age, 30 to 64 years old. Generativity versus stagnation. Okay. Who can explain? Anyone? Tawag kaya ako. Sige. Hindi ko pa narinig magsalita si Con eh. Ronel Sanchez. Ronel, nandito ka ba? Pakigalaw ang baso, Ronel. Ronel. Wala. Okay, sige. Tawag ko itong iba. Sige, pag wala akong natawag ko yung Cesar ko, tatawagin ko ha. Let's go with Jonah Rivera. Jonah, are you there? Okay, wala din. Sige, start na nga tayo kay Kuya Cesar. Yes po, sir. Dito naman sa middle age, generativity and stagnation. So ito po yung stage kung saan pinupursue na natin yung mga goals natin sa buhay, yung mga gusto nating marating, yung mga ambitions natin. So, yun po yung sa generativity. While yung stagnation, ito naman yung parang may mga taong nasasabihan na ayun, walang mabuhayan, walang pangarap sa buhayan. Kasi yun po yung parang pinoportray nila or yun yung nakikita ng mga tao sa kanila dahil mas madalas nakatambay lang silang parang ginagawa. So, yun. Yes, very good. Thank you, Kuya Cesar. Sige, another, gusto pa makarinig ng pan. Gloria, natas ka na kamay. Yung generativity, sir, it is yung something na a person thinks that he or she can leave parang legacy sa community or parang dun yung way na tumutulong siya sa iba para nga yun nga maka-leave siya na legacy, while on the other hand yung stagnation, it's something na parang wala siyang naiambag sa community. Yun po. Yes, that's good. Okay, nagtaas din ng kamay si Karilan eh. Yes, Karilan. Sir, dito po sa age po na to, iniisip din po nila yung yung sa mga anak po, kung paano po nila papalakihin maayos po yung anak nila, kung paano din po nila bibigyan ng magandang buhay po yung family po nila. Yun. Yes. Okay, so the question kasi dito sa generativity and stagnation eh. Before kasi maging generativity or stagnation, yung stagnant ng isang tao, nakadepende yan sa stand niya as a person at that age. Okay, may generativity ang isang tao pag once na alam niya sa sarili niya na mayroon na siyang narating. At the same time, mas doon siya makaka-build na confidence sa sarili, okay, para magawa niya yung mga bagay na para makakontribute siya sa society and be a part of the family. And at the same time, on the other hand, once na ang isang tao is parang gawin lang din sa kanila sa isa,
once na hindi nag-work out yung mga things na gusto niya, anong mangyayari? Magiging stagnant na siya. Mas pipiliin na lang niya na ganun na siya. There are some people kasi, there are some people kasi na happy na siya kung ano ang meron siya. May mga tao na kahit nandito siya, happy na siya, ayaw na niya mag-improve. So, stagnant siya sa bagay na yun. On the other hand, mayroong mga tao na pag nandito siya, parang hindi pa siya satisfied. Kasi dahil doon na siya, nasanay na siya sa ganung lifestyle niya. Okay? Hindi na siya, ayaw na niya mag-move forward. Kasi bakit? Feeling niya, hindi niya kaya. So, he decided na mag-stagnant, mag-stay na lang siya sa ganung lifestyle niya. So, that is the reason why may mga tumatanda ngayon na ganun pa rin. Wala nang babago sa lifestyle, wala nang babago sa achievement. Okay? Kasi mas pinili nila yun eh. But on the other hand, once na maganda yung nagtakbo yung kwan natin, nag-work yung mga plano natin, naging maganda yung startup natin, nag-start kasi yun eh, dun sa naging startup natin. Kung maganda yung startup natin, okay, mas gaganahan tayo ngayon na mag-move forward, mag-pursue mga bagay-bagay, mag-contribute, mag-establish, mga sa society. Diba? Okay, that is the middle age. Okay, and the last one is the old age, 65 onward. Integrity versus despair. Okay, so dito na papasok yung mga matatanda. Yan na yun. Yan yung mga tapos na patahal. Mali pala yung terminologies ko. Hindi naman patapos sa buhay. Kaya at this age, so mali. Wag yung pansin yung sinabi ko. Okay, so hindi naman patapos sa buhay. So at this age, okay, so dito na nila ina-assess ngayon yung kanilang naging buhay at sa mga nakaraang taon. Okay, so once na based on their assessment, okay, di ba kadalasan sa mga kahit wala pa nga tayo sa old age kahit sa edad pa lang natin, we tend to look back. Ano ba yung mga narating natin? Kamusta ba yung naging buhay ko this past few years? May narating na ba ako? Okay na ba itong narating ko? Mga ganyan. May mga na-establish ba ako maayos sa society? With my family, nabigyan ko ba ng buhay, na magandang buhay ang aking pamilya? And once na naging maganda ang aking assessment, okay, yes, napagtapos ko naman mga anak ko, napag-aaral ko, nakapagpatayo ng bahay, yes, okay. Doon ako ngayon magkakameron ng feeling of integrity. Okay, but sa kabilang bagay, okay, once nilook back natin ngayon, napansin natin wala ka pa nagawa sa mga past age mo, ano mangyari, doon ka maka-feeling ng despair. So that is the reason why makakamit talaga kayo mga person, ng mga patient na at the age of 60 na parang galit sa mundo. Kasi feeling nila wala silang feeling nila pabigat sila, ganyan, feeling nila wala silang narating. So that is the reason na nakaka-feel sila ng feeling of despair. Okay, so that is all for the Erickson psychosocial stage. Okay, so tandaan niyo itong mga to, baka lumabas to sa ating quiz. Okay, so sige, let's move on to the next one. May tanong ba kayo dito? May tanong ba? Wala naman, sir. Wala naman po, sir. Okay, so sabihin niyo pag masyado ako mabilis po, Okay, so let's move on to Ayaw. Wait lang ha. So, ikaw yung nag-move hindi naman yung Bakit ayaw mag-move? Saglit lang po, ayaw mag-move ng aking presentation. Ayun. Ulit. Ayan, nakikita ba? Yes po.
Okay, so now we're going to talk about the newborn on neonata, the first 28 days of life ng isang newborn baby. So ano ba yung mga dapat natin gawin as a caregiver or as a nursing aide? Okay, so yan na. Number one, okay, we need to establish a patent airway. So paano kaya natin gagawin yun? How can we do that? Anyone? Idea? How can we maintain a patent airway to the newborn baby? Anyone? Idea? Paano natin i-clear o paano natin i-establish yung clear or patent airway sa ating mga baby? So dapat may idea tayo sa mga ganyan. Idea lang, walang maling sagot. Anyone? Okay. So marinig yung boses ni Juan. Kuya Marlo. Marlo Aquino. Ko? Sige. Wala din. Joanna Lynn Blas. Ikaw? Narinig niyo ba ako? Yes, sir. Okay. So now, Joanna Lynn Blas, in your idea, how can we establish a patent airways? Sir, wala po akong idea. Wala Sorry idea. po. Okay lang, sige. Okay lang. Okay. Sino kaya makapagbigay ng idea? Sir, pakiulit yung tanong. How can we establish a patent airway sa ating mga newborn babies? Sir, dapat po ba Yes, sino sa salita na yan? Sige, Kim Ramilo. Hello? kapag nakahiga yung baby? Medyo lapit mo yung boses, yung mic. Ay, okay po. Yan. Ano sir, dapat kapag yung baby, kapag nakahiga siya, hindi yung flat po. Dapat merong pillow or something na naka-roll na towel para if ever na may natira pang biscuit or something kay baby, hindi siya ma-choke. Yes, that is number one. Very good. Thank you, Kim Ramilo. Okay, next. Sige, nataas na kamay si Gloria. Sir, to check, 'di ba minsan paglabas ng baby pinapaiyak siya, either nirarab yung likod or pinapalo yung puwet. So if normal yung iyak or yung voice, meaning clear yung airway, but if not, kapag medyo mahina or something na hindi umiyak yung baby, ibig sabihin may obstruction. So titingnan lang natin, kumbaga ibubuka yung mouth ng baby para lang ma-check if there's merong mga nakabara doon sa mismong sa lalamunan going to the lungs. Yes, di ba? Yun ang number one na gagawin natin. We're going to check if there's an obstruction within the mouth, papunta sa lungs ni baby. Kasi there's a big chance. Maraming pwedeng bumara doon, most especially napaka-late pa na ng airways na papasok sa lungs ng patient, ni baby. So, malaki din ang chance na kulang yung air na pumapasok sa kanya. So, what are we going to do? We are going to check the airways muna, i-check muna natin yan. Then, pag okay yun, okay, so pupunta naman tayo sa body positioning ni baby. Okay, napakalaking bagay sinabi ni Kim Maramilo, yung simpleng paghiga lang ni baby, mga ganyan. Okay, napakalaking pa na yun. Parang, di ba nga sa hindi ko pa pala itutuloy sa CPR. Sige. Di ba nga sa kailangan kasi maganda rin yung paglabas o yung pagpasok nung hangin sa ating baby. So what are you going to do? The right body positioning. So yun na nga sabi ngayon sa paghiga ng baby, dapat hindi masyadong flat. Okay, and the next one, maintaining appropriate body temperature. Yes, napakaselan kasi ng mga bata, So unting lamig lang, pwedeng magkasakit agad ang mga bata. So paano natin kaya i-maintain yung body temperature? Appropriate na body temperature ng ating baby. Anyone? Yes, Kuya Marlo. Dapat po lagi naka-cover ang damit. Dapat naka-cover
Yes, it can be. But tatanungin ko kayo, dapat ba lagi naka-cover si baby or not? Hindi po. Hindi. Hindi po, Hindi. sir. Bakit? Sige, I want to hear si Kwan muna, si Nel Chris. Pag sa umaga, sir, kailangan siyang nakahubad para magkaroon siya ng ibibilad sa araw, sir, ng mga 8 to siguro 8 a.m. to mga 9 para, sir, magkaroon siya sinagan siya ng araw para yung vitamins na, sir, na galing sa sa labas, sa init, para maramdaman din niya na yung init hindi lang po sa mother or sa paligid, sa physical po. Parang ganun. Okay. Thank you, Nel Chris. Yes, another Kwan, idea pa? Sino pang gusto magdagdag? Nagtaas na kami inagpans kanina si Kim Lamilo eh. Sige nga. Sir, ano ulit yung tanong? Sorry. Again. Ano po ulit yung tanong? May dadagdag ka pa dito sa maintaining appropriate body temperature? Sir, yung hindi po pwedeng palaging nakabalot si baby kasi possible na cause ng pagtaas ng temperature ni baby, and ayun po, baka magkasakit pa. Okay, very good. Okay, sino pa gusto magdagdag? Ano mga dapat natin i-consider in maintaining appropriate body temperature? So what are the things that we need to consider? Ano pa sa tingin ninyo? Anyone? Yes, Quincy? Sir, siguro po yung lamig tsaka po yung init, kailangan nakakuan lang po yung temperature nila. Para hindi lang po kasi init ng katawan ang kailangan natin tinayin temperature, pati rin po yung lamig ng baby. Yes. Very good. Thank you, Quincy. Tataas na kami si Kuya Richard. Gusto mo marinig yung idea ni Kuya Richard? Yun nga din, sir, yung sinabi ni Quincy Bayudan na depende yan, sir, sa lugar. Dito sa atin, sa tropical tayo, so sa kailangan po sa room temperature. Doon po tayo mag-iingat. Yun lang, sir. Kung ano yung, halimbawa, sa room temperature, kung allowed lang sa baby 25 degrees, so wag natin ilakas. Kung halimbawa may air condition tayo, wag natin ibaba ang air condition. Yun po. Yes. Thank you, Kuya Richard. Very well said. Yes, Gloria? Meron din siyang factor sa health ng baby. Dapat i-maintain natin yung optimum temperature kasi sa una kapag bumaba po yung init ng katawan ng baby, prone siya sa any diseases. And kapag naman sobrang lamig po, mawawala po yung body enzymes ng baby po. Yes. So, isa yun sa mga kailangan natin i-consider. Very good. Okay. So, ano ba yung mga dapat natin i-consider? Number one. Ito talagang dapat natin i-consider. Number one is the weather. Okay, gaano ba kalamig ang panahon? Gaano bang kainit yung panahon? And kung ano ipapasuot natin sa kanila, nakadepende yan sa what? Sa klima or sa panahon na kinalalagyan ng baby. Okay? And the other one, the environment. Di ba? Yung sabi nga ni Kuya Richard kanina, kung naka-aircon, we need to control the aircon, yung lamig ng aircon, di ba? Maski yung pag-open nga ng bintana, kailangan din natin i-consider yung mga, yung pag-open ng pintuan, mga sa bintana, sa mga electric fan, mga ganyan. Okay? So, isa sa mga, before batting the baby, ipapasok ko na itong batting the baby. Okay? Before batting the baby, we need to close all the doors, the windows, the air condition. Bakit? Kasi once na naka-open yung mga yan, pwedeng pasukan ng lamig si baby. And iyon ang ayaw nating mangyari. Okay, so that is the things that we need to consider in what? Maintaining appropriate body temperature. Ayan. And the last one is the immediate assessment of the newborn. So paano ba natin ginagawa yan? So I am sure naman na aware kayo sa APGAR score, di ba? Sinong aware dito sa APGAR score? Narinig niyo ba to? Yes, sir. Yes. Okay, so what is the APGAR score? Gloria? Appearance, pulse.
grimace, activity, and respiration po. I-check siya on the first minute of life ng baby po. Yes. Para to see To what? see if there's any critical or any attention needed, kung kailangan ba ano? Erosis, ano? I-CPR po yung baby, sorry po. Yes. Okay, so yun yung mga ano. Okay, so this one is one of the example of the Apgar score, ano? Meron tayo dito yung appearance, the pulse rate, okay, the reflex, the activity, and the respiration of the baby. Okay, so dito natin ikakuha niya, ano, i-score niya. So like for example, pag alabas ni baby, pag pale siya all over, ang score niya is 0. Okay, pag medyo makulay siya, ang score niya is 1. Now, pag pink, number 2. Ganoon lang din naman yan, no? I-check lang natin siya. Bakit ba natin ito i-check? Now, mayroon kasi mga computation yan. Ano? Wala nga pala akong blackboard. Okay, so ito yung mga natin i-check natin, ano? Let's go with the, natapos tayo sa appearance. Okay, i-check natin yung appearance si baby, yung color niya, no? There are some circumstances kasi na pale yung baby. And isa yun sa hindi maganda yung ibig sabihin pag pale si baby, ano? Ibig sabihin may problema kay baby. Okay, like for example, ang grade niya ay 0, hindi, puto muna tayo sa 1. Medyo makulay siya. Okay, mag-compute kayo mag-compute kayo. Let's go with number 1. Now, punta tayo ngayon sa pulse rate. Okay, pag walang pulso si patient, ibig sabihin 0. Now, pag nasa negative, pag sa under 100, mga ganyan, okay, that is 1. Ngayon naman, pag nasa 100 to 140 yung pulse rate niya, that is 2. Now, tatanungin ko kayo, ang pulse rate ba ng 100 to 140 is good for the baby or not? Normal. No. Normal. Sino nagsabing normal? Sino nagsabing yes? Taas nga. Anyone? Yeah. Okay. Taas na kamay lahat ng ka na. 20, 21, 22. Okay. So, sino naman nagsabing hindi? Taas yung kamay. Sino sabing hindi? Okay. So now it can be yes and no. Bakit sinabing yes and no? Okay. So sa baby, at relax sa baby, okay, yung 100 na pulse rate niya is good. Okay, but yung mga circumstances na ganito, yung kalabas si baby, mas gugustuhin natin na magkameron siya ng 100 to 140 pulse rate. Okay, so mas maganda magkaroon siya ng 100 to 140. Okay, but pag sa normal kwan ng baby, ang gusto natin pulse rate lang dapat is nasa 100 lang. Ano? Okay, but pag dito sa sitwasyon na to, mas gugustuhin natin mag 100 to 140, sabihin healthy si baby. Okay? That is, punta muna tayo sa kwan. Sabihin natin, sige, 2 points. Plus lang natin. Now, punta naman tayo ngayon sa grimace or sa reflex. Okay, pag dito na yung pinapalo si baby, ano? Dito natin, pag di pa napapansin nyo, pag lumabas si baby, papaluin siya or ilalap sa back. Para titignan natin yun dito if there's any response sa stimulation na binibigay ng isang kwan. Okay, once hindi siya umiyak, hindi siya nag-response doon sa pagpalo sa kanya, that is 0. Now, if there's any movement or weak cry, pag pinalo, okay, that is number 1. Pero pag talagang totally umiiyak siya talaga, may mga ganun kasi pag pinalo mo, umiiyak yung baby, that is 2 points. Okay? So, sige, punta tayo ngayon dito sa 1 point. Okay? That's 1. Nakailan na tayo? 4. Okay. Dito na tayo sa 4. Now, punta naman tayo ngayon dito sa activity, sa tone, sa floppy, sa flexion, or flex resisting to extension. Wait lang. Ano na ito?
Ayan, okay. So dito na sa dito sa activity ngayon, dito sa mga movement ngayon ni baby. Okay, yung meron pa siya ng extension and flexion, mga ganyan. Okay, pag floppy lang siya, pag ginanto siya, di ba? Di ba kung minsan pinapabaliktad yung baby? Nakabaliktad siya ngayon. Now, Binubuhat sa paa. pagbagsak lang si baby, pag hindi siya naglalaban o hindi siya nagkakamera ng flexion extension, that is 0. Talagang alam mo yung lupay-pay lang. Naintindihan niyo yun? Yung parang lupay-pay na yung baby, hindi siya gumagalaw, that's 0. Now, if there's any isang flexion, medyo gumagalaw siya, medyo kinakawa niya yung kanya, kino-counter niya, that is 1. Now, pag talagang medyo gumagalaw talaga siya, nagre-resist siya sa extension, that is 2 points. Okay? Dito yung sa galaw ng baby, we're talking about yung movement ni baby. Pag kinakon natin siya. Okay? So, punta tayo sa, sige, babaan natin. 1 point. 1 point lang. Last 1. Okay? And respiration. Okay, pag sabing up, ang paso dito? Up, no, wake. Ang paso dito? Who can read this one? Si may idea. Ano ba siya? Hindi na. Wala. Anyone? Ano yung babasahin, sir? Itong kwan. Itong nasa baba ng Apnic, floppy. sir. Apnic po. Apnic. Okay, when you say apnic, ibig sabihin, there is no respiration. Okay, hindi talaga umihinga si baby. And now, sa 1 point is slow irregular breathing, mabagal yung paghinga niya. And dito sa number 2, strong cry. Malakas yung kanyang pag-iyak. Siyempre yung pag malakas ang pag-iyak niya, ibig sabihin, maganda yung kanyang respiration. So talagang mas tuwan-tuwa. Dati, alam mo yung ba dati nung nanonood ako ng movie, bakit ako gusto na, bakit nila pinapayak yung bata? Bakit nila pinapalo? Yung pala, mas maganda pala once na mas malakas yung iyak ng bata, mas malakas yung talaga nagkakaroon siya, mas maganda mas healthy ang baby. Okay, so let's go with number 1. Babaan na ulit natin. So, a total of 6. Tama? Yes, sir. Okay, so now, pagpaplasin natin ngayon lahat ng yan. Once ang score is nasa 0 to 3, ibig sabihin, the baby is in serious danger and needs immediate resuscitation. Okay? Once naman na nasa 4 to 6, okay, healthy naman siya, but still, the condition is need to be guarded and may need more extensive clearing of airways. Ibig sabihin, there's a chance na may obstruction sa airway ni baby, kaya hindi siya masyadong nakakahinga, kaya siya nagiging pale, kaya hindi siya masyadong makaiyak, ganyan, kaya hindi siya masyadong makagalaw, kasi nga, may obstruction pa sa kanyang bibig. Okay, so we need to check that. But, pag ang score niya ay nasa 7 to 10, the baby is in the best condition. Okay, so ganoon naman kasimple ang pag-compute ng APGAR score. Ano po? Okay, so yun lang naman. Prepare kayo sa ating quiz bukas. Mag-start tayo dito sa may pang-skeleton developmental test, di ba? Yes, sir. Meron po. Okay, so start tayo ng quiz, start tayo ng psychoanalytic theory hanggang dito lang sa hanggang dito sa APGAR score. Ano po? So again, ilang question na naman gagawin ko dito, more on explanation lang naman. So binibigyan ko na kayo ng idea kung paano lalabas sa quiz natin. Girl lang naman yung explanation lang, magbibigay ako ng siguro, let's say for example, sige, 10 question lang. 10 question lang bukas para hindi naman kayo ma-explain. Okay? So, bukas po ay quiz lang tayo. Any question? May tanong? Hindi ba acquaintance mo, sir, bukas sinabi mo? Wala lang po. Di ba nabanggit niyo lang? Acquaintance namin. Isesend ko. Ang gagawin natin bukas, isesend ko lang yung yung tanong din.
Siguro a little bit of a little bit of attendance. Yeah, attendance lang tayo para may pakita lang ako. Ayan. So, yun na, attendance lang tayo bukas. Then, isa-send ko lang yung tanong. Sige, send nyo sa akin by Kwan. Kahit sa Saturday nyo na i-send sa akin yung tanong. Yung sagot. Yun. Wow, ganun sana. Yay! Thank you po. Hindi ko lang din Thank you, sir. Hindi ko lang din ma-check ng Friday night yung papahinga na ako. So, Saturday na. Okay, expect ko na may send sa akin yung sagot by Saturday, 6 p.m. para makapag-check po ako, no? Okay po. Okay po. Okay Thank po, you, sir. sir. Okay, so Thank please, you, sir. reminders lang. Medyo busy ako bukas. So, siguro pag once na i-ikon natin na maka-attend kayo agad na pag-isend ko yung link, attend agad kayo para makapag-attendance agad tayo para hindi tayo maghintayin. Ano po? Okay po, sir. Okay, mga isa-send ko yung link 5:55. So make sure na lahat kayo makapasok na by 6 p.m. No choice tayo kahit hindi kompleto, mag-attendance tayo. Okay, let's deal natin yun ha. Once na hindi kayo nakapasok bukas by 6 p.m., absent na tayo ha. Wala na tayo. So in-expect ko na mag-alarm na kayo na 5:55 makapasok na para hindi na tayo masyadong hihintayin. Ano po? Okay po. Copy. Okay po, sir. Noted po. Okay, so yun na naman, reviewin nyo lang yung especially itong psychoanalytical and yung psychosexual development, yung mga yan, reviewin nyo lang. Ano po, diyan magmumula yung mga tanong ko bukas. Ano ba? Okay, sir. Okay, so Well noted, sir. open niya tayo ng cam. Wala, kadilyo. 1, 2, 3. Okay. Alaysa na picture yung mga names. Apo, larat na. Oh. Alaysa, na-picture mo na yung mga names? Po, sir. Okay na po. Sige. Wala mo ng alis. Okay, so magtatawag-tawag na dito ako kumukuha ng recitation ninyo. 10% po itong recitation ninyo. So make sure that everyone of you is listening. Okay, nakipag-participate kayo sa mga question. Kininonote ko din niyo po yan yung mga sumasagot-sagot na ganyan. Okay, so para mayroon din kayong point sa ating recitation. Ano po, malaking bagay po ito. Pwede itong manghila sa inyo pataas, pwede din itong manghila sa inyo pababa. Okay, so make sure that everyone is participating. Okay, makinig lagi. Okay, once na tinawag yung pangalan ninyo, try to answer po. Hindi ko naman in-expect na tama yung sasagot niyo. Just an idea is enough. Ano, itatama ka naman if ever mali. Ano po? Okay, so that would be, Alaysa, okay na? Okay na, sir. Okay, sige. That would be all. Have a good evening po sa atin lahat. Same to you, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you po. Bye, sir. Good Thank you po. night. Bye-bye po. Okay. Good night, everyone.